Di ba? Bukod diyan mga kababayan, ako umalma si Bongo. Umalma si Bongo mga kababayan, ha? Ano-ano ang sabi ni Bongo? Umalma si Bongo mga kababayan. Ito, basahin ko ha. Oo, umalma. Post ng Pilipinas Today. Ito na mga kababayan. Dahil sa nilabas na tawag dito, co-perpetrator, mga kababayan, dahil sa nilabas ng ICC na kasali nga siya at sangkot, kasabwat sa crimes against humanity ni Digong, umalma si Bongo. Ito ang sabi, mga kababayan. Naku po, Bongo. Naku, hindi mo tumadala sa iyak-iyak, Bongo. Wala siyang chinelas. Naku pa! Na hindi mo tumadala sa iyak, Bongo. Ito na, Senator Bongo itinanggi ang pagiging co-perpetrator ng sa drug war. Mariing itinanggi ni Senator Bongo na sangkot siya sa pagpapatupad ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang tukuyin ng International Criminal Court or ICC prosecutor bilang co-perpetrator sa anti-drugs campaign ng administrasyon. Tapat na tauhan ni Duterte simula dekada 90, sinabi ni Go na ang mga aligasyon laban sa kanya na tinutukoy sa charge sheet na isinapubliko ng ICC nitong Pebrero 13 ay entirely unfounded, one-sided, and unfair, sabi ni Bongo. It bear no relation to the reality of my role and responsibility during my service as a special assistant to the President from 2016 to 2018, as well as executive assistant to the Mayor of Davao City from 1998 to 2016. Sinabi ni Go sa isang pahayag ngayong Sabado, Pebrero 14. Ngayon, alam ng aking mga kababayan na ginawa ko lang ang aking trabaho na naaayon sa batas ng tao at sa batas ng Diyos upang matulungan ang aking mga kapwa Pilipino, lalo na ang mga mahihirap at walang ibang malalapitan kundi ang gobyerno, dagdag ni Bongo. Bukod kay Go, tinukoy din ng ICC prosecutor ang 7 iba pang co-perpetrators, kabilang sina Ronald Bato de la Rosa, dating hepe ng National Police, at former Justice Secretary Aguirre at retired PNP Chief Oscar Albayalde. So sabi ni Bongo, ginawa lang naman daw niya ang lahat para sa mga kababayan na walang malapitan. Kaya siya'y nagserbisyo. Mga kababayan, hindi ako abogado. Wala akong alam sa batas. Ang tanong ngayon, sangkot nga ba si Bongo dito sa war on drugs ni Digong issue or crimes against humanity? Mga kababayan, malinaw pa po sa sikat ng araw na nag-reflect sa bunbunan ni Bato ang pagkasangkot ni Bongo. Bakit? Ganito yan, mga kababayan. Ilang beses akong nakapanood na kapag ka merong ni-raid, halimbawa, merong drug session, nagdudroga, gumamit ng illegal na gamot, tapos hinuli ng pulis. Yung nire-raid. Ito, example ko lang sa inyo. Di ba, according sa batas, kapag ka may ni-raid na bahay, tapos nakita ka mula sa ni-raid 5 meters away, di ba, sangkot ka na doon? Mga kababayan, according sa batas, halimbawa may ni-raid na isang bahay, 5 meters mula doon sa ni-raid at nakita ka, sangkot ka na. Sabihin nyo sa akin mga kababayan, correct me if I'm wrong. Sabihin nyo sa akin mali o tama. Tanong ko lang, nagtatanong ako, tama ba o mali yung aking pagkakaalam? Kapag may ni-raid na bahay dahil gumamit ng illegal na gamot or kung anumang kabulastugan, di ba nasa batas na kapag 5 meters away mula sa naganapang krimen ay sangkot ka? At isa ka sa iimbestigahan at isa ka sa isasali doon sa listahan. Tama ba ako o mali? Di ba? Ang daming nagsabi na tama. Sangkot ka na doon. Tama, basta vicinity ng raid kasama. Di ba? So ngayon mga kababayan,
Dito, sa sitwasyon ni Bongo, simula nung 19... anong year yon? Simula 19... may nakalagay dito 1998 hanggang 2016 nang mayor pa si Digong, at nung 2016 hanggang 2018 nung presidente na si Digong kasama na si Bongo. So, imposible na hindi dawit si Bongo or sangkot. Kahit saan si Bongo, andun si Digong. Kahit saan si Digong, nandun si Bongo. Kaya imposible na hindi alam ni Bongo lahat ng plano ni Digong. Kaya nga isa sa rason na kung bakit nagalit si Basti sa kanya. Kasi si Basti gustong makita ang tatay niya, hindi pwede. Kasi kailangan dadaan pa kay Bongo. Diba? Diyan pa nga lang sa salita kung bakit galit na galit si Basti kay Bongo. Diba? Kasi ang rason ay merong gustong makipagkita kay Digong, kailangan dadaan pa daw kay Bongo. Kaya nagalit si Basti. So, dyan pa lang sa salitang kailangan dumaan kay Bongo bago magpa-appointment. So, ibig sabihin, lahat ng plano ni Digong, alam ni Bongo at dumadaan kay Bongo. Kasi di ba presidential personal aide siya, personal assistant siya, right hand sa madaling salita, secretary sa madaling salita. Kaya nga kababayan, imposibleng hindi siya dawit. Tapos ngayon magngangalngal siya dito. Tapat na tauhan ni Duterte simula 90s hanggang 2018. It bear no relation to the reality of my roles as responsibility during my service as a special assistant to the President from 2016 to 2018, as well as executive assistant to the Mayor of Davao City from 1998 to 2016. Sinabi ni Go sa isang pahayag ngayong Sabado. So, di ba pag nag-raid ka nga lang, nire-raid ang isang halimbawa, merong bypass operation, nagre-raid. Di ba 5 meters away mula dun sa nire-raid, sangkot ka kung nakita ka doon? Bakit si Bongo, ilang dekadang kasama si Digong, hindi ka sangkot? So ano yon? Lahat ng plano ni Digong hindi mo alam? Yung anak nga niya, kukuha lang ng appointment, hindi mamimit ang tatay kasi kailangan dumaan sa'yo. Nako, mga kababayan. Diba? Ayan na naman si Digonggong. Anong wag po fake news? Putang ina mo. Kaya ka nga nakulong dyan. Nabulok ka sa kulungan. Hayop ka. Sabihan mo pa kung wag fake news? Ang ina mo. Ako fake news? Pag ipakita ko sa'yo kung paano nagalit si Basti na hihingi lang ng appointment, kailangan dadaan pa kay Bongo. Pupunta lang. Anak siya So ngayon, sasabihin ni Bongo, hindi siya sangkot. Walang kinalaman ang kanyang trabaho. Putang ina naman. Ultimo nga tatai si Digong, nandun ki. Ultimo nga uutot si Digong, nalalanghap mo Tapos ngayon, yung plano ni Digong, wala kang alam? Hindi ka kasali? Tangina. Sino pinagluluko mo? Ultimo nga, tingas ang ngipin ni Digong, ikaw pa yung tatanggal Ultimo nga, yung tutuli ni Digong, ikaw pa yung tatanggal sa tutuli. Tapos sabihin mo, wala kang alam? Hindi ka kasali? Hindi ka sangkot? Yung ultimo nga, brief ni Digong, ikaw pa yung magsuot. Diba? Umalma daw, mga kababayan. Wala daw siyang kinalaman. Putang inahalos lahat ng galaw ni Digong nakalista sa'yo. Ikaw ang sekretary niya. Naku mga kababayan, umalma daw si Bongo. Hindi daw siya, hoy, pag si Kent nag-live, may resibo, hindi fake news. Gusto nila, Ma'am Elena Garcia, ito. Sasabihin ni Bongo na wala siyang kinalaman dyan. Sa war on drugs ni Digong kasi nagtrabaho lang siya. Ano ba ang trabaho niya? Ano ba ang trabaho niya? Assistant siya, right hand siya. Halos lahat ng galaw ni Digong, si Bongo ang nauuna. Pag tumae si Digong, sisilipin muna ni Bongo yung CR kung may tubig ba. Pag umutot si Digong, nalalanghap niya kasi kahit saan napunta si Digong, nandun siya. Diba? Ito, ipakita ko sa inyo kung bakit galit si Basti kay Bongo. Ito Basti Duterte galit kay Bongo
Pakinggan ninyo kung bakit nagalit si... Pinatutsadahan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte si Senator Bongo sa isang rally sa Angeles City sa Pampanga noong Lunes. Dahil ito sa pananahimik umano ng senador sa mga isyong kinakaharap ng lungsod ng Davao, kabilang na ang pagsibak sa maraming miyembro ng Davao City Police na nagpatupad ng kampanya kontra illegal na droga. Pare, kung you have time to redeem yourselves and you're in a national position and you should be saying something, especially when it's very clear, kitang-kita na ng lahat, the atrocities of what the administration is doing. Anya, kumpare niya si Senator Go, pero alam niya lang, umano, na ganito ang mangyayari. Kung alam lang niya na ganito ang mangyayari, sana hindi na lang niya ito ibinoto. Ikaw, Bongo, kumpare ka, pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawenyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Ganon. Di ba? Gusto nilang humingi ng tulong. Hindi sila makalapit-lapit. Bakit? Kasi dadaan muna kay Bongo bago mapunta kay Digong. Di ba? Tapos sasabihin, wala akong alam dyan. Tagahugas lang ako ng puwit ni tatay. Ay. Yeah. Hindi ko nakita yan. Yeah. Wala naman talaga reward system. Pero ang sabi ni tatay, kapag patay, 2 million. Kapag huling buhay, 500,000. Dinala siya sa dahig. Sinakay si aeroplano. Walang tsinelas. Nagkapaa. Ayan na nga, mga kababayan. Ayan na. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan. Kaya pagkala ng resibo, may 300 milyong piso umano. Ikaw, Bongo, kumpare ka, pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawenyo. Oo naman yun. Because like ikaw, if you're an elected official, you're supposed to voice out, what the people, yung need and want. And huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na... Ikaw, Bongo, Meron po akong regalo para kay Duterte at sa kanyang sidekick pagkatapos ng kanilang termino next year. Ayan na. Meron po akong regalo para kay Duterte at sa kanyang sidekick pagkatapos ng kanilang termino next year. Ito po ang teaser. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang pagnanakaw ni Duterte at Bongo sa Kaban ng Bayan. Ayan na. Ito ay maliwanag na patong-patong na kaso ng plunder na umaabot sa 6.6 billion pesos. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, ngayon ninyo sabihin mga DDS na si Trillanes ay trililing. Nakakatakot pala maging trililing si Trillanes eh. Bakit? Nakukulong yung mga nakukulong yung mga idolo ng mga DDS. Eh, tigilan nyo kasi, mga kababayan, di ba? Lalong-lalo ng mga DDS, kita ninyo. Nakita ninyo? Si Bongo, umalma. Wala. Nagtuturuan na sila si Aguirre. Hindi naman ako pulis. Bakit ako idawit dyan? Nasa DOJ lang naman ako. Si Bongo naman, bakit ako kasali dyan? Assistant lang naman ako. Tagahugas lang naman ako ng puwet ng tatay nila. Ala, yan na nagtuturuan na. Bongo, umalma. Hindi ko alam. Tagahugas lang naman ako ng puwet ng tatay nila. Sinakay nga siya ng eroplano, walang tsinelas sa kapaa. Pero nakasapatos ng itim. Ano yun? Ano yun? Malabo na ang paningin? Ayan na. Ito na, mga kababayan.
Laka, patay kang bagets ka. Ala, patay ka diya. Naku, Bongo, umalma na. Ngayon mga kababayan, ang tanong ko lang, magtatago din ba si Bongo? Katulad kay Bato? Kasi alam ko mga kababayan, noong si Bongo, si Bato, sinabi ni Rimulya na may warrant, hindi na nagpapakita. So ngayon, ano kayang hakbang na gagawin ni Bongo? Ma'am Maria Dilia Galano, hello po. May warrant na ba si Bongo? Sabi ni Ma'am Kanji official. Ma'am Kanji, aantayin pa ba niya magka-warrant? Antayin pa ba niya magka-warrant? Once na inilabas ito, nakapwa sangkot sila, hindi pa ba siya nagigising? Si Digong nandun na. Di ba? Nako, mga kababayan, take note, baka hindi lang si Bongo magtago, baka pati silang lahat na. Ma'am Kanji, aantayin pa ba ni Bongo na magka-warrant siya? Hindi ba siya ngayon magtago na muna? Nako, mga kababayan, eto na nga. Ma'am Clarita R, big love shoutout po. Antayin mo pa ba, Senator Bongo, na magka-warrant ka? Kasi ang pagkakaalam ko, ano bang sabi ni Trillanes? Ito. Trillanes, warrant. Ito. They're not really after even the mid-level operators. So, mananaro down yung mga mai-issuehan ng warrant. Eventually, probably, at most, mga 4 ang may issuehan. Including former President Duterte na po. Yes. So tatlo. If we have Senator Bato de la Rosa, Yes. who do you think are the other two? Bongo and Albayalde. Hala. Yeah. At But, what point do you think magkakaroon ng, if any, warrant of arrest against them? Mga next year na yon, yung dalawa. But si kay Bongo, tingnan natin, I can state definitively that December Rina yan, Garma will be a witness against Duterte. December 9 When she yan. was here, she was already interviewed by the ICC investigators, and also now that she has left the country, they continue to engage with her. They're not really after even the mid-level operators. So, mananaro down yung mga mai-issue. Ito ang balitang tila gumimbal sa Quezon City. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Lalakas ng loob nyo, tatapang nyo. Never ako magpapagamit kahit kanino man. Sabihin mo kasi Senator Trillanes, kung siya pwede madiktahan ng mga kung sino mang gusto mag-utos sa kanya, yung mga yelo o sino mga partido niya na magagamit sa kanya, kung nagpagamit siya, never ako, never. Sabihan mo, Senator Trillanes, Lalakas ng loob nyo, tatapang nyo. kung ikaw isang senador na nagpapagamit sa iyong political party, sa iyong partido, para manira ng mga kalaban ninyo sa politika, Wag ako. I can never be used. I swear to God, nobody dictated me. Lalakas ng loob nyo, tatapang nyo. sabihan mo, sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magkusa sa akin. Lalakas ng loob nyo, tatapang nyo. I leave my faith to God. Kala ko, I live my love on you. It's all I wanna do. Eto na, mga kababayan. Patay kayo diya. Anong sabi ni Trillanes noong December 9, 2025? 4 ang ma-releasan ng warrant. So, kasama na si Digong. So, nakulong na si Digong, may 3. Si Bongo, si Bato, si Bongo, si Albayal, Aguirre. So, kay Bongo, kay Bato, alam natin nandyan na. Pinaplano pa lang. Si Bongo at si Aguirre. Yan nga sabi ko mga kababayan eh. Kung naalala ninyo nung nakaraan, 'di ba? Ang sabi ko pa nga, kung sakali man na si Bongo ay babaliktad habang wala pang warrant, 'di ba? Pwede naman siyang pumunta sa ICC, gayahin si Garma at aminin na
Siya isa sa magiging state witness, 'di ba? Na magpapatunay na totoong may war on drugs at may pinatay. At least hindi siya makulong kasi state witness nga siya. 'Di ba? Naalala nyo mga kababayan, nung nakaraang araw, sabi ko nga, baka naman, kapag nagbigay na naman ako ng advice dito, katulad sa nagbigay ako ng advice kay Bato, pagkasunod araw may nilabas na, may sinabi agad si Boying na may warrant. Di ba, nakita ninyo. Ngayon naman, sabi ko nga, may karapatan naman si Bongbong bumaliktad kasi choice niya yan. Wala namang mawawala kung babaliktad siya kay PBBM at ilaglag niya lahat. Tapos nagulat tayo. Ilang araw nakalipas. Ayun, inilabas na ng ICC. Baka sasabihin nyo na naman, nagpi-feeling ano naman ako dito, untouchable. Hindi po. Hindi ako nagpi-feeling untouchable. Nagre-react lang, di ba? Kasi di ba dati, naalala ninyo, nagbigay din ako ng advice kay Bato. Sabi ko nga, habang wala ka pang warrant, habang maaga pa, pumunta ka na kay Trillanes. Aminin mo lahat ng kasalanan mo, ilaglag mo si Digong kung ayaw mo magpakulong. Hindi nakinig. Ayun, pagkabukas, naglabas agad si Remulla, may warrant si Bato. Nasa akin sa cellphone ko, pero unofficial pa lang. Ngayon naman, mga ilang buwang nakalipas, nagbigay ako ng reaksyon kay Bato, kay Bongo. Sabi ko nga, kung sakali man, nababaliktad si Bongo kay PBBM at ilaglag ng mga DDS. So ngayon, sabi ko, baka naman, pag ibulgar natin to sa mga susunod na araw, lalabas na naman. Di ba? Lalabas na naman ang warrant ni Bongo. Hindi warrant ang lumabas, kundi sangkot siya. Co-perpetrator. Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, chismis lang yan, huwag paniwalaan. Di ba yung chismis natin, nagkatotoo nga. Ay nako, kaya Bongo, kung nanood ka man ngayon, hanapin mo na si Garma. Kausapin mo na si Trillanes. Magpadala ka na ng imensaryo. Katulad sa ginawa mong nagpadala ka doon at inoffer mo na 1 billion or sky is the limit. Ulitin mo yun, yung ginawa mo kay Trillanes na huwag mo na akong kasuhan. Magkano ba? Sky is the limit. 10 digit daw. 10 digit. 10 digit. Sky is the limit. Ulitin mo yun. Kausapin mo si Trillanes. Pwede bang gawin mo na lang ako state witness? Ilaglag ko na lang si Tatay Digong para hindi ako makulong? Habang wala ka pang warrant, bumaliktad ka na. Kasi kapag ka may warrant ka na, 30 years ka doon sa loob. 30 years ka doon sa loob. Sa 30 years na yon. Nako po. Happy Valentine sa'yo. Ngayon araw ng mga puso, sana naman ipasok mo sa puso mo na makonsensya ka sa mga nabiktima na walang due process. Ikanta mo na. Ilaglag mo na habang wala ka pang warrant. 'Di ba? Diyos ko. Ikanta mo na habang wala ka pang warrant. 'Di ba? Kasi kapag ka nandyan na yung warrant, hindi ka na magiging state witness niyan. Oo. Ang mangyari sa'yo, makukulong ka 30 years. Ala, mga kababayan. Naku, ito na nga sinasabi ko, patay kang bata ka. Ayan, dito tayo